Pero kahapon, Weng, o isang araw ba nakausap ni Secretary Sani Angara ang ilang mga mayor, at Oo. ngayon kasi ano ang magiging panuntunan, ang mangunguna na sa pagbubuo ng mga classroom Mm. ay ang DepEd. Hindi kagaya nung araw Oo. nung nakalipas na mga panahon Panahon? na hindi pa nasasadlak sa ganitong kontrobersiya ang Hmm. DPWH. Ang DPWH ang Lahat. nangunguna, di ba? Parang farm to market rules ng DA. Kaya nga. Oo. So Ang ngayon, sistema niyan, Joel, ganito sa budget, ang allocation nasa ilalim ng department. Halimbawa, school building nasa Department of Education. Oo. Pero ang trabaho, DPWH. DPWH. Pati pangontrata na. At saka yung pagbili ng materyales, di ba? Lahat na. Para sa DA, ang alokasyon para sa farm to market rules nasa DA, pero ang gawa nasa DPWH. Sa DPWH. At sinasabi nga natin na yung isang silid-aralan na dapat ay magkano lang dapat, Weng? Diba? Mga 2 milyon lang siguro, 1 bilyon. Lumalabas nasa 5 hanggang 10 bilyon Diba? ang bawat isang classroom. Tama ba yun? Laki So medyo napakalaki, no? At tawag ng budol. yun nga, Oo. kung ilang taon tayo niloko. Pero nasa linya na po natin si Secretary Juan Edgardo Angara, Secretary Sani Angara na Department of Education. Secretary, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Good morning po. Hi, morning Joel at saka Weng sa lahat ng nakikinig sa DCBB. Salamat Magandang po umaga sa pagtanggap sa aming tawag. I understand kayo po ay nakipagkita ba? Nakausap ninyo yung grupo nito, ito yung Mayors for Good Governance, Weng. Sila Mayor Joy Belmonte, Mayor Ben Magalong. Ano ba ang napagkasunduan as far as pagbuo ng mga silid-aralan ang pag-uusapan Secretary Sani, at kayo na mismo ang nangunguna ngayon sa pag-build po ng ating mga classroom? Well, nakikiusap sila na sa 2026 na mabigyan sila ng chance na sila mismo ang gumawa ng mga silid-aralan dahil sa mga dating mga taon ang gumagawa ay yung tanging DPWH lamang. So hindi naman matitigil 'yan. Pero mismong DPWH nakipagpulong din kami ni Secretary Dizon at sabi nila hindi nila makakayang itayo ang lampas siguro ng 2,000 na silid-aralan. So okay din sa kanila yung approach na ipapasok na ho natin yung mga local government units, yung mga governors, yung mga provinces, yung mga mayors, whether pwede itong lungsod, pwede itong munisipyo. Basta meron silang kapasidad gumawa po ng mga silid-aralan, ibababa na natin yung pondo sa kanila. So first time na, first time mangyari. Ang LGU na mismo ang gagawa. Tama ba, Secretary? Sila magpapabid ho. So sila magpapabid at mga kontratista ang gagawa. Pero ibibigay na lang ho namin yung minimum standards. Meaning, kailangan ito yung dimensions o ito yung laki ng classroom. At kailangan ito po yung minimum standards na kailangan ma-withstand natin yung 340 kilometers per hours na lakas ng mga hangin. So, ilan yun sa mga minimum standards na kailangan ma-comply ho. Meron din bang presyo doon na standard, Secretary? Yun ang susunod ko sana ng tanong, Weng. Opo, meron din ho. Pipirmahan ko kami. Siguro mga nasa 2 to 3 million ho. Ang bawat isang classroom. Depending ho sa lokasyon. Depending ho sa lokasyon, kung ano yung klase yung pundasyon ho niya. Yun minsan napapahal yun kapag malambot ho yung. Saka kailangan dahil lindol, na rin ito, solid na rin ito para sa lindol, Secretary. Kailangan ho kasi especially kung yun ang paglalagyan ay prone sa mga earthquake zone, earthquake prone na lugar. Tapos kung mataas po yung building, mas mahal na daw ho yun. So, tama ho bang yung datos na nakita ho namin, 24,500 classrooms nationwide ang kinakailangan ipatayo for 2026 at 85.4 billion ang pondo po para dito. Well, yun ang figure na finalize ho ng bicameral conference. So, malamang yun na rin ang magiging
final product ho ng bicameral conference. Antayin na lang ho natin. Pero mukhang yan ang indicative figures na lumalabas dun sa bicameral conference sa Senate at saka sa House of Representatives. Ano po yung magiging sistema nito, Secretary? Panglahatan na ng LGU or dun lamang sa mga nakausap po ng DepEd na sila yung magbibid at mag-i-implement ng school building program? Kasi baka naman yung iba na mga LGU ay hindi willing para gawin ito. Tama ho yun. Hindi naman mixed yung approach, hybrid. Kumbaga parang hybrid yung approach ho natin. Pwedeng gumawa ang DPWH, pwede rin gumawa ang mga lalawigan, yung mga provincial governments, pwede rin ho yung mga city governments, pwede rin ho yung mga municipal governments. Pero kung yung basa-basehan, ito yung needs-based ho talaga. Dahil alam ho natin na across the country, sa buong bansa, ang pangangailangan ay nasa lampas 150,000-160,000 classrooms. So kung saan ang pinakamalalaking mga pangangailangan, dun ang priority ho. At saka yung hopefully makapag-counterpart din po yung mga mas may kaya na mga lungsod. Dahil alam natin, especially after napasa yung Mandanas Doctrine kung saan mas malaki ang koleksyon na mapupunta sa mga local governments, mga cities, mga provinces, makapag-counterpart din sila. Ibig sabihin, magbibigay ho kami ng 10 silid-aralan, sana makapagbigay din ho yung local government unit ng counterpart. Secretary, dati plinano niyo po na ipasok na rin sa school building program yung public-private partnership, PPP, hindi po ba? Saan ngayon papasok po ito? Ayun ay isang method din ho. So yun ay tumatakbo din ho yan. Itong pinag-uusapan natin ay yung through the General Appropriations Act o yung national budget. Pero meron din ho tayong itinutulak with the help of Department of Finance at saka yung DepDev, Department of Development o yung dating NEDA na kailangan i-approve ho yung public-private partnership. Ito ang similar ho to, baka dumaan din ho sa local government units, pero mas malaki naman ho yung mga ipapabid. Kumbaga hindi sa 10 o 50 lang hong class silid-aralan, kundi nasa 1,000 po, kada 1,000 para mas ma-address ko ng sa madaling oras yung classroom shortage po natin. Alright, itong hybrid implementation na ito ng ating pagtatayo ng mga classroom, mapopromote ba nito yung mas matibay na pananagutan, transparency, accountability doon sa paggastos po natin ng pondo para ho sa mga school buildings? Yun ang inaasahan natin, Joel at Weng, no? Kasi especially yesterday, yun sa diskusyon, nabanggit ko nga ninyo, ang kausap po namin yung grupo ng Mayors for Good Governance. Ito sila Mayor Benji Magalong ng Baguio City, Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, Mayor Vico Soto, Mayor Dada Hataman ng Isabela Basilan, and over 50 mayors yung kausap namin kahapon na talagang willing naman sila na sila ang gagawa at very transparent sila sa costing at feeling nila magagawa nila sa mas mababang halaga yung mga silid-aralan. So, yun, very welcome po sa amin dahil pag mas mababa, mas maraming magagawa na silid-aralan. Kailangan niyo po magtayo ng ilang school building kada taon para matapos natin yung 160,000, Secretary. Well, ang problema dyan kasi kada taon may mga nasisira. Yun so, nga. I think in the next 5 to 10 years, we have to build around 200,000 para ma-address. Kasi merong magko-condemn din tayo dahil ibig sabihin yung mga over 50 years old, baka pwede nang i-condemn dahil hindi rin masyadong safe na ang ginagamit ng mga eskwelahan ngayon. Yung mga lumang-lumang classroom pa. Yung iba, pag umiikot ho kami ni Pangulong Bongbong, minsan napapansin niya, yung disenyo ay nung panahon pa ng tatay niya, yung Marcos type school building ang tawag na ang inaasahan lang mga 20 to 25 years. Pero over 50 years na po dahil dekada 70 pa pong ginawa yung mga school building. Pero Secretary, hindi lang school building problema nyo. Joel, problema din ng DepEd yung kinatitirikang lupa ng mga school, hindi po ba, Secretary? Sa mga budget hearing dati, sinasabing may school na squatters kung tawagin Tama ho yun. Dahil kaya mas maganda, tama ka dyan, Wen, ay isang malaking problema. In fact, I think dun sa 40,000 plus na eskwelahan ho natin, yung talagang may titulo na walang question dyan, siguro mga 1/3 lang ho. Yung iba, hindi pa talaga na ililipat yung titulo dahil hindi pa na rehistro sa
Registry of Deeds. May mga question doon naman sa titulo, kina-question ng mga, kunyari, dinonate ng lolo, yung mga apo na niya, ay hindi na nire-recognize yung mga ganon. So may mga ganong Hinahabol na klaseng po yung sitwasyon kaya. lupa. Opo, hinahabol dahil tumaas ho yung halaga ng Yung lupa, value. Joel at Weng, no? So, ang gusto natin dyan, talagang with the help din ng local governments, yung iba, yung walang lupa, sila yung bibili ng lupa. Parang yun ang counterpart naman nila. Dahil, LG. dahil yun na po ang problema natin, especially sa pag tinignan mo sa NCR, sa mga malalaking mga lungsod, wala na yung tinatawag na buildable space o yung lote na pwede na magtayo ng mga school buildings. So syempre kasama na rin dito yung priority. Hindi lang naman yung mga nangangailangan, pero yung mga may maibibigay na buildable space. Yun din ang priority. Ready na sila mag-construct, kumbaga. Pero itong budget natin per classroom, hindi wala lampas ng 3 million. Tama ba, Secretary Sani? Kasi iba, ng mga nakalipas, meron pa nga 10 million yata ang halaga ng isang classroom. Di ba? Sobrang... sobra naman ho yun. Sobra talagang in-overprice. So ito, template po natin hanggang 3 million lang. Tama, Secretary? Hindi, Depende sa magsiset po lugar. tayo ng limit siguro nasa a little over 3 million kasi meron talagang mga lugar daw na mas mahal talaga magtayo ng dahil yung tinatawag na hauling, yung tinatawag na logistics, yun talaga, mga isla, yan, mas dahil ililipad mo pa yung mga kagamitan doon. Yun, medyo may mas konting tataas ho ng konti yung presyo. At saka, ang pinapakiusap din ng mga ibang mayors na kausap namin kahapon, baka pwede pagdating sa mga lugar na tinatamaan po ng bagyo, ng malalakas na bagyo, tulad sa Bicol, sa Samar, sana very, iba na yung disenyo. Kumbaga, yung bubong niya ay konkreto na ho para hindi na ho ililipad ko. Kasi pag yero lang yon minsan nalilipad ho yung mga bubong. So, yun ang pakiusap nila na in certain cases, pwedeng baguhin daw yung disenyo nung school building. So, maaari naman siguro yon. Pero yun, may kasi tapos yung iba naman, kapag tulad sa Central Luzon, sa Bicol, pagka rainy season, hindi nagagamit po yung first floor. May design na ganun kasi binabaha ho sila. So doon na sila sa second floor. Yung second floor nila nagiging first floor nila, kumbaga. So yun sa Central Luzon, nakita namin sa Pampanga, sa Bulacan, pag binabaha ho yan, hindi na nagagamit ho yung unang palapag. So pag nag-design tayo ng ganun, mas mahal malamang yung ganun. Okay. Weng, ang kakulangan sa classroom ay isa lamang sa mga problema ng education sector. Pero mukhang may problema rin tayo sa pag-digitalize natin sa education sector, Secretary. No? I understand, itatap ninyo ang private sector para makatulong po dito. Ano ba yun? Madagdagan yung mga computer po ng ating mga learners? Tama ho yun. Gusto ko kasi ni Pangulong Bongbong, talagang bawat teacher may sariling computer. Dahil kapag may computer, merong mga yung tinatawag na software na pwedeng mas madali na yung trabaho ng isang teacher dahil may mga software na gumagawa na ng kanyang lesson plan, yung mga quizzes ng teacher nandoon na, tapos mas madali yung scoring, yung pag-check ng mga quizzes kapag digitalized na po yung sistema o yung lesson plan ng isang teacher. So yun ang natin, hindi siya substitute for teaching but siya, kumbaga mapapadali po yung buhay ng isang teacher. So yun ang gusto ng ating Pangulo at dito sa existing digitalization program ho natin, palagay ko mabibigyan ng lahat ng guro ng isang laptop at yan ang pangako ng ating mahal na Pangulo dito sa loob ng kanyang termino. Paano po yan? Paano po magiging mechanics diyan? Manghihingi tayo ng donation ba ito galing sa private sector? Anong magiging participation nila rito? Hindi to, meron hong digitalization program ho talaga, or computerization program ang ating departamento, Joel at Weng. At ito yung nakat nung 2025 budget pero ni-restore ho ni Pangulong Bongbong dahil hinanapan ng pondo for 2025. At saka for 2026, binigay naman ng Kongreso in full yan. So, kumbaga, marami tayong may bibigay na computers next year. Okay, that's good. Marami problema ang DepEd, Secretary. Pero may gusto akong tanong lang kay Secretary. May doon sa, alam ko nag-imbestiga na kayo sa naging trabaho ng DPWH sa mga school buildings natin, hindi ba, Joel? May datos kayo, Secretary, kung may ghost school building din ba kayo? At saka substandard school buildings na gawa po ng DPWH?
Meron din ho eh. Kasi nakita namin yung ibang tina-turn over na school buildings. Walang pintura, walang kuryente, hindi gumagana yung tubig minsan sa comfort room. So meron mga ganun ho, pero naabutan na lang ho namin to. So nag-uusap kami nila Secretary Vince kapag DPWH ang gumagawa o mag-uusap din kami, may pirmahan siguro sa mga local governments, mga mayors. Bago i-turn over, kailangan may inspection muna dahil yung iba parang hindi maayos yung pag-turnover. Ginagawa na lang, hindi klaro kung talagang ano yung completed na classroom. So yun ang gusto ho natin, na malinaw, may basehan at hindi nalulugi po yung publiko. Wala naman pong ghost. Ghost, yung kompletong ghost, may nabalitaan ho kami na iniimbestigan ho namin, lumabas ho nga sa dito sa programa ho ng investigative notebook itong nakaraang linggo lang ho. So yun ang tinitignan ho namin. Imagine mo, nawawalang school. Ghost school, ano? Diba? Oo, paano yun? Panggabi ng lagim. Anyway, Secretary, thank you. Secretary, mag-iingat ka ha. Salamat sa oras mo ha. Maraming Thank you. salamat sa oportunidad ho, Joel. Good morning, Thank you, sir. thank you. Thank you. Secretary Morning po. Sani Angara, Department of Education.